everyone, welcome to our Singapore journey. At samahan niyo po kami mga kapatid, no? Samahan niyo po kami dito sa pag-explore natin, no? Hindi naman lahat ng lugar ay mapupuntahan, but then, well, we'll do our best. Okay, maybe few places lamang, babahagi lang naman, nice lang namin ibahagi sa inyo. Okay, so we're on board Cebu Pacific for our flight to Singapore via Changi International Airport. At we know ang reputation ho ng Changi International Airport ay napaka ganda. So ang ganda ho. World class po yung ano na yan. Yung airport na yan. Nanalo po ito sa maraming award dahil sa ganda, efficiency at mga unique attractions. So the largest and most modern airport in the world, isa po yan. Pinakasikat dito na attraction ay yung Jewel Fountain or the Rain Vortex. Pero sa ngayon, mamaya natin puntahan yan. Ngayon, mag-register muna tayo dito sa Singapore Arrival Card or SGAC. SGAC. Yan po yung protocol, yan po yung procedure bago tayo patuloy na payagang mamasyal o maglibot. Ito yung arrival area, napakalawak, wala masyadong tao. Bakit? Kasi madaling araw, no? So ito na, nakapag-input na kami ng aming information. Okay? So, nasuffice na namin yung requirement. At magandang sistema ho ito. No? Electronic na siya lahat, high-tech na. At nakita natin itong lounge na ito. Dito naghihintay yung may mga connecting flights. Okay, naghihintay ka ng mga schedules. At yung iba nga natutulog na sa carpet. Wala masyadong mga security personnel dito, palakad-lakad. Ito merong yung police robot. Kamangha-mangha, hindi lang nakakaliw, pero pinapakita lang kung gaano ka-advance ang technology ng Singapore. Kaya ito na, nung nag-umaga na, ay pupunta na kami sa Terminal 1, no? Para ko makita yung yung indoor waterfall na yan. Ito sinasakyan namin, transfer buso ito. From Terminal 3, libre yan. Hintayin nyo lang yung schedule. Meron naman naka-indicate doon na oras kung kailan dadaan, kailan magpipick up. So as you can see, if you've noticed na parang wala siyang driver. So I'm encouraging you to give your insight. Bakit parang walang nagmamaneho? Ito na kami. Nasa entrance na kami ng Terminal 3 Jewel. Kasi katulad ng binanggit ko kanina, pinakasikat na attraction, pinakamataas yan na indoor waterfall sa buong mundo. May taso ito na 40 meters, no? At napapalibutan siya ng rainforest-inspired gardens. At itong place na to, mga kapatid, mga kaibigan, perfect ko ito para sa mga Instagram-worthy photos. Ayun, nakita natin itong janitor robot. Nakakaaliw eh. Program ho yan para mag-pick up ng mga alikabok sa daanan, yung mga accidentally na mga natapon ng mga visitors sa daanan. Yan ho ang naglilinis. Very efficient, no? At very advanced ho ang technology ng Singapore, as you can see. So it's still 11 o'clock ang start ng operation itong rain vortex na ito. For now ay naghihintay lang kami because we plan to witness this first bago kami pupunta sa ibang place na Singapore, kasi nga it's just a train ride away yung iba't ibang mga places sa Singapore. From airport, MRT lang papunta na doon sa diretso na doon sa iba't ibang mga place. Kaya kung halimbawa ay ang plan nyo mag-stay lang ng one day, madaling araw kayo, okay, tiyakin nyo lang na may energy kayo kasi pag wala, pagdating ng gabi, talagang bagsak kayo niyan. So, sa umaga pa lang, hintayin nyo mag-open yung MRT, then yun lang. Diretso na kayo doon sa mga places. No? Kasi nga, accessible ho yung mga famous spots. We stayed here. Sandali lang ho kami nag-stay sa Singapore. We just want to see what's been hearing about, the good things about Singapore. Few places lang. Ito ang ganda nitong kinetic rain, no? Yung kinetic rain na yan, hindi po yan operated ng electronic device or what. Basta, yung weight mismo ng droplets na yan, self-operational, no? Kung saan bumabagsak, pagkatapos yung kabila naman ay hinihila naman uli.
So, and it creates that effect. No? Ang ganda, nakakamangha po yung ano na yan. Yung item na yan na makikita mo. And of course, itong mga tao while you're waiting, na-enjoy nila yung ano na yan, yung site na yan. It's really nice, no? Kinetic rain po ang tawag dyan. That's an art installation, no? And hundreds of bronze raindrops, synchronized movements. Parang ano yan eh. Pag nakita mo, parang dance performance. Isa dito sa pinaka-popular na spot na tinitingnan talaga ng mga travelers habang sila po ay naghihintay. Ang dami ho, no? Dami sa loob pa lang ng ano, just by staying inside the airport, ang dami na hong mga iba't ibang mga attractions. Marami akong pinagtanungan, bakit ganito kaganda Singapore? They've done their best, yung government system nila. Yung government nila, hindi yan pang 6 years term lang. Okay? Kasi sabi nila, kung may plano ang government na maganda sa isang bansa, and yet, hanggang 6 na taon lang ang kanyang pinaka-stay sa power, minsan, kung sino yung kasunod na leader, ay hindi na natutuloy yung naumpisaan nung naunang nagplano. Madalas ganun nangyari. Kaya putol-putol. Katulad sa Pilipinas, putol-putol yung mga projects. So we're here, waiting for that particular moment na gumana na yung rain vortex na yan. Maya-maya ng konti. We're just seated. The internet is powerful. Napaka-powerful ng internet. Malakas ang internet dyan sa airport na yan. You can really utilize it. As you can see, ang ganda ng shape. Ang ganda ng architectural design itong ano na to. Itong indoor fountain na ito. I don't know why is it called HSBC Rain Vortex. Siguro ang HSBC ang isa sa nag-invest dito sa idea na ito. Tapos na-replicate nila yung medyo may mga forest sa paligid, may mga halaman. Talaga nature-centric talaga ang Singapore, mga kapatid. Nature-centric. They are very particular sa greens, no? Sa mga halaman. So again, the place is a little bit, outside it's overcast. You cannot really see blue skies now sa Singapore because during this time, nung pumunta kami, that's around September. September kami pumunta. Ayan na, nagsimula na po yung pag-agos ng tubig. If you're there, may mga mist, no? 'Di ba? May mga mist 'yan kasi syempre parang ambon 'yan eh. Kaya mafi-feel mo talaga yung moisture sa paligid. That's why I keep track of my cell phone kapag ito ay yung lens niya pag nagmo-moist, kailangan punasan mo or else magiging foggy yung capture ng cellphone mo. Malamig, maginaw dun sa paligid. But actually, generally speaking, sa buong Singapore, hindi po maginaw ating mga kapatid, mga kaibigan. Hindi maginaw sa Singapore. Ayan, pinagsawaan ko yung rain vortex na yan. So in this video, the same thing, if you really want to explore the place, okay, so meron na kayo idea. Sinadya kong stay as is yung video na yan so that you can really observe what's going on sa paligid. Ganyan lang yung rain vortex. So overall impression, the impact, yung impact ho, no? yung impression natin sa bagay na gusto natin puntahan, mas iba ho sa actual. Sa akin, ang assessment ko lang lesser yung impact niya sa akin. Para bagang masasabi mo na, ito lang yun, no? Ganun lang. Unlike sa mga videos ko kasi na napapanood natin sa mga feed, sa YouTube channel, sa TikTok, or saan man, social media platforms. Iba dating niya, you know why? Meron po kasing factor yung lens ng camera, especially with wide angle. Kapag wide angle lens ang nakapag-capture dun sa scenery na yan, iba ho dating na-amplify ho yung color,
yung shape, yung perspective. Kaya parang ang ganda-ganda niya sa camera, parang lawak-lawak yan. No? Pero pag nandun ka na, of course, yung vision natin, yung paningin ng ating mata ay 22 mm lang. Yan lang yung standard na focal point ng ating biological eye. Kaya dito sa attraction na ito, ang ganda-ganda niya no, sa internet. Kasi wide angle extreme wide angle yung mga lenses ng mga camera na ginagamit. And it creates this effect no na parang ang laki-laki niya, ang lawak-lawak niya at yung color enhanced. So wala lang pagdating ko doon, ay ito lang 'yun. Ganoon lang. Para ka lang nasa MOA. Actually mas malaki pa nga yung MOA area No? Hindi ganoon kalakihan itong Jewel itong garden na ito. Hindi naman ganun kalakihan niya na para bagang super laki, super lawak. No. But sa camera, again, it looks like it's really spacious. Tapos parang laki-laki niya. Hindi ganun ha. So I'm setting your expectation pagdating niyo po dyan sa Changi Terminal 1 kung saan located dyan Jewel Indoor Fountain, Rain Vortex. But surely you will enjoy it. May enjoy niyo po talaga. The reason why you're going to enjoy it's not because of the technical things that's happening. Kasi ulan lang naman yan Tubig lang yan ang bumagsak galing doon sa dome. That's it. Tapos mayroong music, may background music, yun lang yun. Ang ikinai-enjoy mo dyan, kasi naging part ka. Naging part ka ng destination. Sabihin, you've tried it. Kasi nga, buong mundo, it is being showed. Pinakita yan sa buong mundo Ayon, di ba? Maging bahagi ka niyan na para bang, ay, nakapunta din ako dyan. So that's it. Yun lang yung parang benepisyo yung sa pakiramdam mo na makukuha mo dahil nakapunta ka doon sa napupuntahan ng nakadadami. Tapos meron ditong sa Changi, meron ditong sunflower garden. Nakalagay ito sa Terminal 2. Makikita dito yung makukulay na sunflower na nakatanim sa isang open air garden. Itong sunflower garden ay isa sa mga patunay na ang Changi Airport ay hindi lang lugar ng pagbiyahe, kung hindi ay destinasyon din para sa mga mahihilig sa kalikasan at kagandahan. Ayan, so may isa pang nakakatuwang attraction dito sa loob ng Changi. Ito sa Terminal 4. Okay? Ito isang cultural experience. Ang tawag dito, Peranakan Theatrical Show. Ang Peranakan kasi, isang unique na mix ng Chinese, Malay, and Indonesian culture na bahagi ng mayaman na kasaysayan ng Singapore. Makikita mo may mga naglo-loop na palabas diyan sa malaking LED na yan. LED actually naka-design siya doon sa buong structure. Nakala mo isang eksena yan sa loob ng bahay. Pero mga LEDs yan na naka-embed dyan sa design ng wall. Sa mga palabas na yan, mapapanood mo yung kwento ng kanilang buhay, pagkain, kasuutan, at kaugalian. Kakaibang experience na siguradong mararamdaman nyo yung connection sa kasaysayan ng Singapore. Habang naghihintay dyan, marami pong upuan dyan You can buy food dyan sa mga shops sa paligid. At may mga tables dyan, may mga charging ports para sa inyong mga gadgets habang kayo'y naghihintay. Tapos ito, makikita niyo yung koi pond. Isa sa hidden gem na nagbibigay ng nakaka-relax na ambience sa mga travelers. Sa Terminal 3 ito matatagpuan. Pwede ka magpahinga sa tabi ng pond habang pinapanood ang mga movement ng mga isda. Perfect na paraan ito para mag-unwind bago yung flight. Para sa mga bata, lalo itong exciting dahil pwede na lang pakainin ng mga koi sa feeding sessions. Then isa ito sa mga highlights ng Changi na siguradong magpapaganda ng inyong airport experience. Singapore isn't just a travel destination. It's a hub of culture, technology, and innovation.
From the city's rich history to its modern attractions and the unique blend of cultures, the experience here is truly one of a kind. Everywhere you look, you can see beautiful balance between tradition and cutting-edge technology, which is nothing short of impressive. Sana po ay nagustuhan nyo ang panonood ng aming video at para magpatuloy kami sa paggawa ng mga ganitong klaseng content. Nawa po ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe or panoorin ng buo yung mga videos dito, mag-comment, and mag-like ho. Kaya maraming salamat no, sa suporta at sana ay patuloy tayo no, sa pag-explore ng mga iba't ibang mga lugar. And with that, we would appreciate how great God is, no? Kung gaano kadakila ang ating Panginoon sa paggawa niya at pagbigay niya ng wisdom sa mga tao para, alam mo yon, magbagawa yung mga bagay na kina-enjoy nating tingnan, kina-enjoy nating puntahan. So lahat po ng mga karunungan ay galing po sa Diyos yan. That's how we should appreciate yung mga bagay sa paligid natin. God bless everyone. See you in our next videos.